Magandang takbo mga kamoto. I-share ko lang kung paano ibalik sa dating sigla ang arangkada ng inyong mga motor, lalo na sa gumagamit ng Honda Click Game Changer, pero accessible to sa lahat ng scooter na fuel injected tulad nitong Honda Click 150i. 1, 2, 3, come on! Isa sa mga dahilan kapag kailangan ng linisin ang total body ng inyong scooter, to base sa experience ko sa motor, ito yung kulang sa hatak at matigas ang silinyador. Minsan namamatay bigla ang makina, malakas na rin ang fuel consumption, base to sa record nitong motor na 54 km per liter na bumaba sa 47 km liter na lang. Ilan lamang yan sa pwedeng o ma-experience mo kapag 1 to 2 years o 20,000 to 30,000 km na ang tinatakbo ng motor. At kung may iba pang dahilan, i-comment mo na lang kamoto para sa kaalaman din ng iba. Bago magbaklas, tanggalin mo muna ang alikabok at buhangin na natuyo dyan sa throttle body. Kung may air compressor, mas maganda. Ito yung lagi kong sinasabi na sa unang baklas, lalo na sa mga baguhan na nagdi-DIY, ay dapat spray muna kayo ng WD-40 kasi siguradong may higpit ang mga yan. At sa tuwing mag-unplug kayo ng mga socket, kailangan naka-switch off ang motor para iwas dagdag error code na naiipon sa ECU o engine control unit. Hindi naman kayo malilito sa pagbalik ng socket kasi magkaiba ang socket ng auto choke at TPS o throttle position sensor. Dito naman sa fuel injector ay naka-double lock kaya dapat sikwatin magkabilaan para iwas putol ng mga lock.
Ito madalas ang ganitong senaryo na stack up dahil sa laging nababasa at maputik ang clamp ng air filter, kaya pwede mo naman sikwatin muna at saka mo na lang ayusin. At ito talaga ang panghuling binabaklas kasi buwelo ka na. Luwagan ang throttle cable. Dito Kamoto ang guide nyo. Pagbalik ay maikli ang cable sa ibabaw o itaas. At mahaba ang kable naman ang nasa ibaba. Tips ko lang, pwede kayong maglagay ng carbon cleaner every 3,000 km kung matagal nang hindi nalilinis ang throttle body ng inyong motor. Talagang puno na ng carbon deposit. Yan, takpan nyo lang ang butas para iwas mahulugan ng nut o ano pa man. Dahil siguradong panagkataon, dagdag trabaho yan. Dito sa auto choke at TPS sensor ay kailangan gumamit ng Starbit socket na size T25, pero dapat tuktukan nyo muna para bumaon maigi kasi may mga pintura ang mga Starbit bolt para maiwasang ma-loose thread. Pwede nyo lagyan ng girasa o langis, pero dapat yung tipong masayaran lang para lumaro ng maayos. Paghiwalayin mo din ang manifold at throttle body para mas malinisan.
Tanggalin mo din ang idle screw o minor dahil siguradong barado na yan ng carbon deposit. Isara mo muna ng sagad pero dapat bilangin mo kung ilang ikot dahil yan ang bilang na kailangan mo kapag binalik mo na. Sa akin, 2.5 turns ang ginawa ko. Pwede rin maglagay ka ng marking para may guide ka pagbilang ng ikot. Kung wala kang carburetor cleaner, pwede naman gasolina, basta't hiwalay mo lang ang o-ring para iwas ma-deform. Ang diskarte ko since nakabili ako ng carburetor cleaner, ang unang banlaw o hugas ay gasolina muna. At ang finishing ay ang carburetor cleaner kasi talagang kasulok-sulukan ng mga butas ay siguradong tanggal ang bara. Take note lang mga kamoto, iwasan yung mag-spray ng carburetor cleaner sa loob mismo ng sensor para iwas sira. Gamit din kayo ng toothbrush para sa mga nakadikit na carbon deposit, lalo na sa butterfly ng acceleration. Ito kamoto, ang idle screw o minor na isa sa mga dapat i-priority pag naglilinis ka. Dahil yan sa butas na yan, kapag barado ng carbon deposit, yung mga tipong biglang namamatay ang iyong motor, isa sa mga dahilan kamoto. Punasan mo muna mga kamoto ang mga piyesang ibabalik mo. At sa paghipit, yung tama lang para iwas loss compression ng inyong motor. Itong carburetor insulator, may guide din to kamoto. Yung may mga marking dyan ay dapat nasa ilalim banda yan. Huling binaklas nyo na kable, ito rin ang unang ibabalik nyo. Dapat check mo rin kung bumabalik sa tuwing pipihitin ang silinyador.
Lagyan nyo rin ng grasa ang lock screw ng air filter para sa susunod, hindi na mag-stack up. Hanggang dito na lang kamoto at sana bigyan ko kayo ng konting idea kung paano maglinis ng total body ng inyong mga motor. At pakisubscribe na lang ang aking channel para sa iba pang tutorial na i-share ko sa inyo. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na bago. Abangan nyo rin kamoto ang part 2 ng video ito, ang manual na pag-erase ng error code bago i-reset para bumalik ang dating sigla ng inyong motor. Salamat po sa panonood and God bless to all.